Ang pag-promote ng sugal ay isa sa mga bagay na nakakasama sa mga taong nanonood ng mga videos ng isang content creator. Pero mas lalo pa itong nakakasama kung hinihikayat mo na sila sa pamamagitan ng pagpapakita ng malalaking pera na natanggap mo sa pagpopromote ng mga websites na ito. Si Tyrone Tiaga ang isa sa mga content creator na binubulag ang kanyang mga audience sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga malalaking salapi. And while other people think that this is just a fun joke, para naman sa iilan ay hindi na nila ito nagugustuhan. Ako nga pala si AC at sa video ito tatalakayin natin ang malaking pagbabago na nangyari sa isang TikToker na minsan ay maraming mga tao ang pinapasaya. Si Tyrone Tiaga ay isang TikToker na gumagawa ng mga nakakaaliw na mga videos and skits na nagugustuhan ng kanyang mga audience. At mula sa taong 2017 hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang gumagawa ng mga videos na nagbibigay ng aliw sa mga taong nanonood sa kanya. Pero hindi na ito tulad ng dati. Nagsimula ang pagsikat ni Tyrone Tiaga nang in-upload niya ang mga videos ng kanyang ginawa sa loob ng TikTok, na kung saan naman ayon pa sa kanya, ang tawag daw dito ay Fly With Me. Kung napanood niyo yung series ko sa TikTok na Fly With Me, itong video na to, insane viral. Yun yung video ko na nag-viral talaga. So, gumawa ako ng mga 10, 9 or 10 na ganong klaseng video. Iba-iba siya pero same concept. Ang mga videos din nito ang nagbigay ng daan kay Tyrone para magkaroon ng freedom na gawin ang kahit na anong mga videos. Nagresulta na pag-upload niya ng mga content na makakalikom sa kanya ng millions and millions of views. Sir, bali 69,000 lahat. Okay, mura naman. So, tumatanggap kayo ng card? Yes sir, credit card o debit card? I will use credit card. Hindi, joke lang. Hintayin muna natin si mama. Bumalik siya, bumili ng chikulit. Nang dahil sa mga content na ito, mas lalo pang dumami ang mga taong sumusuporta sa kanya. At dahil din sa mga suporta na ito, Tyrone Tiaga uploaded video after video after video, gaining almost 10 million followers on TikTok and 342.8 million total likes. Lalaro ka? Sama ako, please. Pwede sumama? Babe, nasa tournament ako. Dapat pro ka para makasali. One game lang eh. Hindi naman napapagod. Babe, nasa tournament ako, babe. Huwag ka magulo, babe. Galing-galing ko kaya. Baka ikaw. Babe, di ba sabi ko huwag kang magulo? Para mas marami pang mga tao ang makakakilala sa kanya, napagpasya niya na ilipat din ng mga TikTok videos na ito sa kanyang YouTube channel, creating hundreds of TikTok compilations para mapansin din ng YouTube algorithm. Ngunit sa nakalipas na mga taon, unti-unti nang nagbabago ang mga videos na kanyang pinapalabas at napapansin ng kanyang mga audience na hindi na ito tulad ng dati. Mula sa mga jokes na maayos at pinag-iisipan talaga ang pagkakagawa. Tyrone, sagutan mo nga tong problem dito sa blackboard. Kayo na po ang sumagot niyan, ma'am. Kaya nyo na yan. Bastos tong bata na to. Punta ka sa principal's office. Puro ka utos. Kanina pinapasagot nyo ako, tapos ngayon kung san-san nyo ako papuntahin. Kung ikaw kayo utos-utusan ko, ha? O ito, pamasahe. Hugasan mo yung mga plato dun sa bahay. Labhan mo yung brief ko. Papunta sa mga videos na parang ginawa lamang niya para may ma-upload siya sa TikTok. Ano to? So yung bola ipunta mo sa green. Malaki talaga ang pagbabago na pinapakita ni Tyrone sa social media, making his old viewers go back to his older videos and leaving comments stating na, nandito ako kasi na-miss ko yung old Tyrone. I miss this old Tyrone. Hindi lamang din ito ang napapansin nila, dahil ang Tyrone na minsan ay sobrang saya at palaging nagpapatawa ay bigla na lamang mga depressing contents ang kanyang pinapalabas, making his viewers question again kung ano na nga ba ang nangyari sa kanya. Tyrone, na-miss ko na yung dating content mo. Miss that era. Sometimes you just need to have your own space and peace of mind. But you can make it po. Tyrone, why did you change? He didn't change. He grew up. Ngunit kahit na anong gawin natin, kasabay talaga ng pag-grow up ay ang pagbago ng isang tao. Isang pagbabago na sana ay hindi na lamang nangyari. Tayo ginugulat guys, tingnan nyo na, dito tayo ginugulat, double up agad, one game pa lang, tang ini.
Diba? One game pa lang, double up na. Noong January of 2025, bigla na lamang nagbago ang mga content na pinapalabas ni Tyrone sa kanyang Facebook page. Ang mga content na dati ay nagpapatawa sa kanyang mga audience ay bigla na lamang napalitan ng mga livestream at ang paghihikayat niya sa kanyang mga audience na maglaro ng sugal, na kung saan hindi nila gustuhan ng iilan sa kanyang mga audience at napapansin kaagad nila na parang demo account daw ang ginagamit niya dito. Ang galante naman ng financer mo Toron, 1 million. I-cash out mo nga. Magkano offer sa iyo niyan kaibigan? Mula January 2025 hanggang ngayon ay puro na lamang live streams ang mga content na pinapalabas ni Tyrone Tiaga at ginawa na niyang tambayan ng mga taong mahilig sa sugal at nanlilimos ng pera ang kanyang Facebook page. With Tyrone Tiaga uploading 13 videos flexing all of this money, one video stood out the most. Isang video na nagpapakita sa mga tao na parang sa sugal daw niya nakuha ang lahat ng perang ito. Wey, mi gente, oigan bien. Lingang guli 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 guacha lingang gu guli guli guacha lingang gu. And although sinabi ni Tyrone na hindi daw sa kanya ang perang iyon, Aaron, hindi mo kailangang ipagmalaki ang pera mo. Ha? Kailan ba ako nagsabi akin yung pera? Nagsabi ba ako akin yung pera? Hinawak-hawakan ko na ganyan-ganyan ako dun. Pera. Gumaganyan-ganyan ako, pero nagsabi ba ako akin yung pera? Sinabi ko ba dun na akin yun? Hindi naman ako nagsabi ng ganun. the fact that he is using that money to lure some of his viewers para mapatanong kung saan ito nanggaling, then luring them into his Facebook page is just disturbing. And while promoting online is one of the worst things a content creator can do, mas lalo pa lamang itong lalala kung hinihikayat mo na talaga ang mga tao na maglaro nito sa pamamagitan ng pagpapakita ng napakalaking mga pera, making them think na sa pamamagitan ng paglalaro ng sugal niya nakuha ang perang ito, when in fact nakuha niya lamang ang perang ito sa pamamagitan ng pag-promote ng mga websites. Nakakalungkot lamang isipin na kahit ang intensyon lamang ng video na ito ay isang joke, the fact that he is actually promoting online sa kanyang Facebook page makes it even more believable for some of his audience. Ngunit kahit na ganito, Tyrone Tiaga really has a great character. Mula sa pagtayo lamang niya sa tabi habang nag-uusap sila Manny Pacquiao at iShowSpeed, pag-feature sa kanya sa ibang mga music videos, hanggang sa pagpapatawa niya sa mga taong nanonood sa kanya. It's really sad to see na ang isang TikToker na dati ay nagpapatawa sa atin nung panahon ng pandemya ay bigla na lamang nagbago, turning his Facebook page into a then posting low quality jokes at ang panloloko sa kanyang mga audience.